Sa kasaysayan ng Philippine showbiz, iilan lamang ang mga pangalang hindi kailangang ipaliwanag para maalala at dalawa sa mga iyon ay sina Alden Richards at Maine Mendoza. Hindi lang sila naging bahagi ng isang love team. Sa isang panahon, sila ang naging simbolo ng pag-asa, saya at kolektibong imahinasyon ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa likod ng sigawan ng crowd, ng record-breaking na ratings, at ng mga ngiting palaging nakatutok sa camera, may mga bagay na hindi mo pa alam. Mga desisyong hindi naging balita, mga damdaming hindi kailanman kinumpirma, at mga katahimikang mas mabigat pa sa anumang revelation. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung ano ang naging sila. Ito ay tungkol sa kung sino sila bilang tao sa gitna ng isang relasyong hindi nila kailanman ganap na inangkin pero kailangang buhatin araw-araw. Paano nila hinarap ang bigat ng inaasahan ng publiko? Ano ang mga piniling hindi sabihin para protektahan ang sarili, ang isa't isa at ang mga taong naniniwala sa kanila? Sa buwang ipinagdiriwang ang pag-ibig, babalikan natin ang kwento ni Alden at Maine, hindi para buhayin ang lumang kilig, kundi para unawain ang mga layer ng katahimikan, respeto at maturity na bihirang pag-usapan. Kung handa kang makinig sa kwentong at hindi sigaw, kundi bulong, mag-subscribe sa Flora Entertainment. Dahil dito, hindi kami naghahabol ng chismis. Hinahanap namin ang katotohanang hindi kailangang ipagtanggol. Ito ang Flora Entertainment. At ito ang mga bagay na hindi mo pa alam. Sa sandaling pumasok sina Alden Richards at Maine Mendoza sa kolektibong imahinasyon ng sambayanang Pilipino, hindi na lang sila artista. Sila ay naging proyeksyon ng pag-asa, ng saya at ng ideya ng pag-ibig na sabay-sabay pinangarap ng milyon-milyon. At sa ganitong antas ng kasikatan, may kapalit ang bawat ngiti, inaasahan. Hindi madaling buhatin ang pagiging simbolo. Sa bawat public appearance, interview o simpleng kilos, may nakamasid, umaasang makakita ng kumpirmasyon sa kwentong matagal ng binuo ng publiko. Para kay Alden, ang responsibilidad ay madalas nagmumukhang disiplina, tahimik na trabaho, maingat na salita at pagpiling hindi magpaliwanag. Para kay Maine, ang bigat ay humuhubog sa hangganan, malinaw na boundaries, kontrol sa pribadong buhay, at tapang na piliing manahimik kapag kailangan. Sa likod ng kamera, ang inaasahan ay hindi laging masaya. May mga araw na ang kilig ay nagiging obligasyon, ang pagiging ideal ay nagiging kahon. May mga tanong na paulit-ulit, mga interpretasyong lampas sa sinabi, at mga konklusyong binuo kahit walang pahayag. Sa ganitong sitwasyon, ang pagpili ng katahimikan ay hindi pag-iwas, ito ay pagprotekta. Sa sarili, sa isa't isa, at sa mga taong minahal ang kanilang kwento. Ang hindi madalas nakikita, pareho nilang pinili ang maturity bilang tugon. Hindi nila sinagot ang bawat haka-haka. Hindi nila ginamit ang emosyon para manatiling relevant. Sa halip, hinayaan nilang magsalita ang gawa. Ang tuloy-tuloy na pag-unlad sa karera, ang malinaw na direksyon at ang pagrespeto sa personal na espasyo. Kung titingnan mula sa malayo, maaring isipin ng marami na magkapareho sina Alden Richards at Maine Mendoza. Parehong tahimik, parehong maingat, parehong bihirang pumatol sa intriga. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, malinaw na magkaiba ang paraan ng kanilang pagharap sa mundo at sa bigat ng kasikatan. Kay Alden, ang katahimikan ay disiplina, isang uri ng kontrol na hinubog ng mahabang oras ng trabaho, paulit-ulit na roles at malinaw na layunin ang magtayo ng kredibilidad at legacy. Ang kanyang mga kilos ay madalas kalkulado, hindi para lokohin ang publiko, kundi para manatiling nakatayo sa gitna ng ingay. Para sa kanya, ang pagsagot ay ginagawa sa pamamagitan ng trabaho, hindi salita. Kay Maine naman, ang katahimikan ay hangganan. Isa itong malinaw na desisyon na protektahan ang sarili sa mundong mabilis humusga at mahilig magdikta. Ang kanyang lakas ay hindi sa pagsunod sa inaasahan, kundi sa kakayahang sabihin, kahit hindi direkta, na may mga bahaging hindi kailangang ibahagi. Ang kanyang pagiging tahimik ay isang anyo ng self-awareness at emotional intelligence. Dito nagtatagpo ang kanilang pagkakaiba, hindi dahil pareho sila, kundi dahil marunong silang rumespeto sa hindi pagkakapareho ng isa't isa. Sa isang industriyang madalas itulak ang mga tao sa parehong hulma, pinili nilang manatiling buo bilang individual. Walang kompetisyon,
Walang pilitang pagsabay. May tahimik na pagkilala na ang bawat isa ay may sariling paraan ng paglalakbay. Sa mundo ng showbiz, sanay ang publiko sa malalaking balita. Mga kumpirmasyon, revelasyon, at eksklusibong pahayag. Ngunit ang ilan sa mga pinakamahalagang desisyon ay kadalasang nangyayari sa katahimikan. Sa kwento nina Alden Richards at Maine Mendoza, marami sa mga desisyong humubog sa kanilang landas ay hindi kailanman naging headline. May mga proyektong pwedeng tanggapin pero piniling tanggihan. May mga pahayag na pwedeng magpaingay pero sinadyang hindi sinabi. Sa panahong mataas ang emosyon at malakas ang pressure ng publiko, ang pinakamadaling gawin ay sumabay, magbigay ng sagot, magbigay linaw o magpatibay ng kwentong matagal ng binuo ng iba. Ngunit parehong pinili nina Alden at Maine ang mas mahirap na daan, ang pananahimik na may dahilan. Para kay Alden, ang pagpili ng mga proyekto ay naging malinaw na pahayag ng direksyon. Sa halip na manatili sa parehong imaheng minahal ng masa, unti-unti niyang hinubog ang sarili sa mas malalalim at mas mapanghamong papel. Walang anunsyo, walang paliwanag. Ang kanyang desisyon ay makikita lamang sa paglipas ng panahon, sa klase ng trabahong kanyang pinili at sa reputasyong kanyang binuo. Para kay Maine, ang mga desisyong hindi naging balita ay kadalasang personal. Ang pagpili kung kailan magsasalita at kailan mananahimik ay naging paraan niya ng pangangalaga sa sarili. Sa isang industriyang gustong gawing pampubliko ang lahat, ang pagtangging magbahagi ay isang uri ng lakas. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng sagot. Minsan, ito ay malinaw na pahayag ng hangganan. Dumating ang sandaling humupa ang sigawan, bumagal ang takbo ng balita, at unti-unting nagbago ang direksyon ng kwento. Para kina Alden Richards at Maine Mendoza, ang pagkatapos ay hindi wakas. Ito ay paglipat. Isang tahimik na yugto kung saan malinaw na magkaiba ang landas, ngunit iisa ang aral. Pinili ni Alden ang landas ng legacy building. Unti-unti, mas naging malinaw ang kanyang direksyon. Mas mabibigat na papel, mas masinsing paghahanda, at mas malalim na pagtingin sa craft. Walang dramatikong paglayo sa nakaraan, ngunit may malinaw na pag-usad pasulong. Sa bawat proyekto, parang may sinasabi ang kanyang mga desisyon, na ang kasikatan ay pansamantala, ngunit ang kredibilidad ay pinaghihirapan. Si Maine naman ay tumahak sa landas ng self-definition. Ang kanyang mga pagpili ay hindi laging pasok sa inaasahan ng publiko, ngunit malinaw ang intensyon, maging buo bilang sarili. Mas pinahalagahan niya ang personal na kaligayahan, malinaw na boundaries, at mga proyektong may saysay sa kanya. Sa halip na patunayan ang anuman, pinili niyang ipamuhay ang desisyong hindi kailangang ipaliwanag. Magkaiba ang kanilang ruta, ngunit pareho ang pinanggalingan. Ang pagnanais na hindi manatiling nakakulong sa imahe na minsang minahal ng lahat. At dito makikita ang iisang aral, na ang tunay na pag-unlad ay hindi laging sabay, hindi laging magkasama, at hindi kailangang i-broadcast. Matapos ang ingay, hype, at walang katapusang interpretasyon, may mga kwentong hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa kaso nina Alden Richards at Maine Mendoza, ang naiwan ay hindi isang relasyon na kailangang ipaglaban o ipaliwanag, kundi isang pamana ng aral na bihirang makita sa mundo ng showbiz. Ang naiwan ay ang ideya na may mga connection na hindi nasusukat sa label, na may mga taong dumaan sa buhay ng isa't isa hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng direksyon. Sa kanilang katahimikan, ipinakita nila na ang respeto ay maaaring mas mahalaga kaysa kumpirmasyon, na ang pag-unlad ay hindi laging sabay, ngunit pwedeng parehong tama. Para sa publiko, ang kwento nila ay naging salamin. Isang paalala na ang pag-ibig sa anumang anyo ay hindi laging nagtatapos sa pagiging magkasama. Minsan, ito ay nagtatapos sa pagiging buo. At sa isang kulturang sanay sa grand gestures at malinaw na sagot, ang pagpiling hindi magbigay ng lahat ay isang uri ng tapang. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang kwento ni Alden at Maine hanggang ngayon. Hindi dahil sa kung ano ang maaari sanang nangyari, kundi dahil sa kung paano nila pinili ang sarili sa gitna ng kolektibong inaasahan. Sa huli, ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pag-iiwan ng tamang bagay sa tamang oras.
Sa pagtatapos ng seryeng ito, malinaw na ang tunay na lalim ng kanilang koneksyon ay hindi nasukat sa kilig, balita, o chismis. Ito ay nasukat sa mga desisyong ginawa ng walang kamera, sa mga landas na tinahak kahit mag-isa, at sa tapang na piliing maging buo kahit hindi magkasama. Ito ang uri ng kwentong hindi agad nauunawaan pero tumatagal. Dahil habang ang ingay ay mabilis kumupas, ang mga aral na iniwan ng katahimikan ay nananatili. Kung gusto mo ng mga kwentong hindi minamadali, hindi pinapaganda, at hindi pinipilit, mag-subscribe sa Flora Entertainment. Dito hindi namin binubuo ang kwento para mag-trending. Hinahayaan naming magsalita ang mga bagay na matagal ng tahimik. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Flora Entertainment, kung saan ang bawat kwento ay may lalim at ang bawat katahimikan ay may dahilan.